Hindi ito ang inaasahan ko. Ang itsura niya ay isang bagay, ang tunay na nangyari ay iba. Dumating siya para ayusin ang gripo ko, pero may ibang bagay na nagsimulang tumulo sa hapon na iyon. Nang makita ko si Rafael na nakatayo sa pintuan, may ngiting mahiyain at tingin na tila sobra ang pag-aalaga para sa isang 22 taong gulang, ramdam ko agad na may kakaiba. Nangisip akong ikwento ito, pero napagtanto kong hindi ganoon kasimple ang lahat. Tanging yung mga makakapagtiis hanggang dulo ang makakaalam ng totoo. Kumusta? Ako si Gabriela, 55 taong gulang, isang diborsyada ng halos 8 taon. Sanay na akong mabuhay sa katahimikan ng bahay at sa alingawngaw ng sarili kong mga iniisip. Sa hapong iyon, ang nais ko lang ay maayos ang gripo ng shower ko. Hindi ko inakala na ang lalaking tatambad sa akin ay magigising ng isang napakasensitibong bahagi ng aking pagkatao. Dumating si Rafael na may dalang kahon ng mga gamit, may maingat at magalang na kilos na hindi pangkaraniwan para sa kanyang edad. May enerhiya siya sa bawat galaw at ang kanyang mga mata ay tila nagmamasid ng higit pa sa sirang shower. Dito ko naramdaman na may ibang bagay sa kanya, hindi lang basta tubero. Habang tinutuklas niya ang problema, nagkwentuhan kami tungkol sa mga pang-araw-araw na bagay, trabaho, bayarin, hirap sa buhay. Nabanggit niya, halos nagtatawanan, na nag-iipon siya para ayusin ang kanyang buhay. Ramdam ko ang pagmamadali sa kanyang tinig at kilala ko iyon. Dati rin akong ganoon noong 20 ilang taon pa lang ako. Habang dinidinig ko siya, unti-unting nabuo ang isang larawan sa aking isipan. Nalaman ko na may nobya siya na naghihintay sa bahay. Sabi niya ito ng natural, parang bahagi lang ng usapan. Ngumiti ako pero sa loob ko ay may munting pagkabigla. Hindi dahil sa selos kundi dahil sa pagkilala sa sarili kong nararamdaman. Isa akong babaeng may karanasan na alam kung kailan ang hangganan ng damdamin. Napansin ko rin na mahalaga sa kanya ang pera, higit pa sa ipinapakita niya. Hindi ito walang saysay na ambisyon, kundi tunay na pangangailangan. At natutunan ko na ang pangangailangan ang nagbabago ng mga desisyon. Tahimik akong nag-isip, nagdadalawang isip kung lalagpas ako sa isang di nakikitang linya na naghihiwalay sa tama at sa nais. Ngunit nilampasan ko ito. Nag-alok ako ng dagdag na bayad, hindi sa bastos o lantad na paraan, kundi bilang isang magandang alok upang mas pagtuunan niya ng pansin ang trabaho. Nag-aatubili siya sandali, pero tinanggap ang alok ko. At sa sandaling iyon, alam ko na hindi na ito simpleng pag-aayos lang. Nagbago ang hangin sa bahay, hindi agad-agad, ngunit dahan-dahan, tulad ng gintong sikat ng araw sa hapon na unti-unting sumisilip sa mga dingding. Natapos niya ang trabaho sa banyo, ngunit hindi siya umalis. Sinabi niyang pwede pa niyang tingnan ang ibang parte para matiyak na maayos ang lahat. Pumayag ako. Umupo kami sa sala, ngunit ang usapan ay may ibang bigat. Mahahabang pagitan ng katahimikan, mga titig na tumatagal ng lampas sa inaasahan. Alam ko kung ano ang ginagawa ko at iyon ang ikinakabahala ko ng higit pa sa anumang tinatawag na impulsive. Nang maramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko, naisip kong hindi na ito basta usisa lang, kundi isang desisyong sinadya ko. Sumunod kaming umakyat sa kwarto, may palusot na titingnan ng isang lumang tagas sa kisame. Halos natawa ako sa ironiya. Ang tagas ay nasa loob ko, isang tahimik na pangungulila na itinago ko mula nang kami ay naghiwalay. Si Rafael ay tila nahahati sa pagitan ng tapang at takot. Masyado pa siyang bata para dito, pero hindi rin sapat ang dahilan para umatras. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono niya. Ang pangalan ng nobya niya ang sumilay sa screen na nakalapag sa aparador. Huminga siya ng malalim bago sagutin. "Love, ano na yan? Late na at wala ka pa rin dito?" Malapit ako para marinig bawat salita. Tumingin siya sa akin, nagatubili sandali at nagbalik tanong ng parang naguguluhan. "Alam mo na yan, love. Nag-overtime lang ako." Sa mismong sandali na iyon, nandun kami sa kwarto, ginagawa ang overtime na wala sa kontrata. Ang katahimikan pagkatapos ng tawag ay mas mabigat kaysa anumang salita. Ngunit bago ako magpatuloy, kung gusto mo ng mga kwentong ganito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel na Confessions at Mga Pagnanais. Ito ang nagbibigay sa amin ng lakas upang maghatid ng marami pang kwento. Ngayon, balik tayo sa kwento.
Nang isinara niya ang telepono, may nagbago sa loob ko. Hindi na ito basta pagnanasa o kuryosidad. Ito ay ang pagkilala sa panganib, sa bigat ng mga desisyon. Ngunit hindi ko siya pinaalis dahil minsan ang kalungkutan ay mas malakas kaysa moralidad at masyado na akong nalulunod para magpanggap na hindi ko alam ito. Nang isinara niya ang telepono, naging mabigat ang katahimikan sa pagitan namin. Pwede sana akong huminto doon. Maaring naalala ko ang nobyang naghihintay sa kanya, ang malaki naming agwat sa edad, ang magkakaibang buhay na aming tinatahak. Pero sa halip, nilapitan ko siya. Hindi ito isang bulag na pag-impulse, kundi isang matalinong desisyon, at ang mga matalinong desisyon ay kadalasan mas matindi ang damdamin. Sa kwarto, mahina ang ilaw, pumapasok sa butas ng bintana. Mukha siyang kinakabahan pero determinado. Hinawakan ko ang mukha niya ng dahan-dahan, naramdaman ang kabataan na nanginginig sa ilalim ng aking mga daliri. Mayroong isang bagay na halos bawal sa aming lapit-lapit, hindi dahil sa aksyon mismo, kundi dahil sa kinakatawan niya sa akin. Ang pagbasag sa imahe ng isang kontroladong babae na matagal ko ng taglay. Nagpaubaya ako ng hindi nagmamadali. Hindi ito tungkol sa pagmamadali o pagkawala ng kontrol, kundi tungkol sa pakiramdam. Ang mahigpit na yakap, ang magulong paghinga, ang init na lumalakas sa katahimikan. Hinawakan niya ako na parang natuklasan ng isang bago at pinangunahan ko siya na parang ako ang nakakaalam ng daan. Hindi pantay ang aming edad pero pantay kami sa pagnanais. May sandali na pumikit ako at pinayagan ang sarili kong kalimutan ang lahat. Ang bahay, ang telepono, ang mundo sa labas. Ang tanging umiiral ay ang kwarto at ang pakiramdam na muling buhay ako. Matapos ang mahabang panahon na pakiramdam ko ay di nakikita, may isang tao na tumingin sa akin ng may malinaw, halos desperadong pagnanasa, at higit pa iyon kaysa sa anumang haplos, pero hindi nito nawala ang aking kamalayan. Nang humupa ang lahat at nakahiga kami ng magkatabi, ramdam ko ang tunay na bigat ng nangyari. Hindi ito pagkakasala, kundi kaliwanagan. Alam kong babalik siya sa buhay niya, sa nobyang naniniwala sa overtime, at ako ay mananatili sa aking mga piniling landas. Ngayon, kapag naaalala ko ang hapon na yon, naiintindihan ko na hindi ito ang itsura lang. Hindi lang ito tungkol sa atraksyon o pangungulila. Ito ay patunay na kaya ko pa ring pumili, maramdaman, at lampasan ang mga hangganan. Ang ilang karanasan ay hindi tama o mali, sila ay mga salamin. At sa araw na iyon, nakita ko ang sarili ko ng buo, may mga pagkukulang at puspos ng pagiging tao. Alam kong nagsimula ang araw na iyon sa isang simpleng layunin, ayusin ang sirang gripo sa banyo. Ngunit habang naglalakad si Rafael papasok ng bahay ko sa bayan ng Lipa, Batangas, dala ang kanyang kahon ng mga gamit, hindi ko inakalang magbabago ang takbo ng aking buhay ng ganito. Sa edad na 55, sanay na akong maging masinop at maingat, lalo na sa mga taong pumapasok sa aking mundo na tahimik at lihim na puno ng mga alaala at pangungulila. Si Rafael, isang binatang tubero na may 22 taong gulang, ay may kakaibang aura. Hindi siya basta-basta tubero na nagmamadaling ayusin ang sirang gripo at umalis. May isang matang tila sumusubaybay sa bawat galaw ko at sa bawat detalye ng bahay ko. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero ramdam ko agad na may tinatago siya sa likod ng kanyang mahiyain, ngunit matalas na mga mata. Habang inilalabas niya ang mga gamit mula sa kahon, napansin ko ang kanyang simpleng damit. Puting t-shirt na medyo maluwag, maong na pantalon, at tsinelas na tila pangkaraniwan para sa isang manggagawa sa probinsya. Ngunit sa kabila ng kanyang kasuotan, may isang bagay sa kanyang kilos na nagpapahiwatig ng hindi pangkaraniwan, isang pagsisikap na maging maingat sa bawat galaw, tila ba ayaw niyang masira ang tiwala na ibinigay ko sa kanya. Hindi nagtagal, nag-usap kami tungkol sa pang-araw-araw na buhay. Sinabi niya na nagtitipid siya para sa kanyang kinabukasan, na may mga pangarap na gustong matupad. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa, kahit naramdam ko ang bigat ng kanyang mga pinagdadaanan. Nalaman ko rin na may nobya siya na naghihintay sa bahay, isang batang babae na parang katulad niya, dalaga, puno ng pangarap, at tiwala sa kanyang mga plano. Sa gitna ng aming pag-uusap, napansin ko ang kanyang simpleng mga palatandaan ng pagkabagabag, ang madalas na pagmasa ng kanyang buhok, ang pag-iwas sa malalapit na titig, at ang maliit na pag-aalinlangan sa kanyang mga salita.
May mga bagay na hindi niya sinasabi, mga bagay na nais niyang itago, ngunit hindi niya mapigilan ang mga ito na sumilip sa kanyang mga mata. Habang inaayos niya ang gripo, nagkaroon kami ng pagkakataon na mas kilalanin ang isa't isa. Ako, isang babaeng nakaranas na ng maraming pagsubok sa buhay. Diborsyada, may mga anak na malalayo, at isang puso na minsang nasaktan ngunit patuloy na naniniwala sa pag-ibig. Si Rafael naman, isang binatang puno ng enerhiya, pangarap, at mga lihim na hindi pa handang ilahad. Sa bawat pag-ikot ng kanyang mga kamay sa mga tubo, naramdaman ko ang kakaibang tensyon sa pagitan namin, hindi lang dahil sa trabaho, kundi dahil sa mga bagay na hindi naming sinasabi. Ang gabi ay unti-unting dumarating, at ang liwanag ng araw ay napapalitan ng malamlam na dilim ng hapon. Sa mga sandaling iyon, parang may isang invisible na linya na unti-unting nilalampasan sa pagitan namin. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang paglipat mula sa isang simpleng pag-aayos tungo sa mas malalim na pagkakaunawaan. Ngunit alam kong sa mga sandaling iyon, may isang bagay na nagising sa akin, isang damdamin na matagal ko nang itinago, isang bahagi ng aking sarili na nais muling maramdaman ang init ng pagkakalinga at pagnanasa. Sa kabila ng lahat, may takot sa aking puso. Takot na baka magdulot ito ng komplikasyon, takot na baka masaktan ako muli. Ngunit may isang tinig sa loob ko na nagsasabing minsan, kailangan nating lumampas sa mga hangganan upang matuklasan ang tunay na kalayaan. At sa paglipas ng mga minuto, habang tinatapos ni Rafael ang pag-aayos, hindi na lang siya basta tubero sa aking harapan. Siya ay naging isang misteryong kailangang tuklasin, isang apoy na naglalagablab sa ilalim ng yelo ng aking katahimikan. Hindi ko pa alam kung saan magwawakas ang kwento na ito, pero ang isang bagay ay sigurado. Ang hapong iyon ay simula ng isang kakaibang paglalakbay na magbabago sa akin magpakailanman. Hindi pa rin ako makapaniwala kung paano nagsimula ang lahat. Ako si Gabriela, 55 taong gulang, taga-Taal, Batangas, isang diborsyada na matagal nang sanay sa tahimik na buhay. Palibhasa'y matagal na akong nag-iisa, sanay na akong mabuhay kasama ang mga alingawngaw ng aking mga iniisip at ang katahimikan ng bahay na minsang puno ng tawanan at mga pangarap na nawala na. Sa araw na iyon, nagising ako na ang nais ko lang ay maayos ang sirang shower sa banyo. Napansin ko ang mga patak ng tubig na hindi humihinto, parang paalala ng mga bagay na hindi ko naayos sa aking buhay. Kaya naghanap ako ng tubero at doon ko nakilala si Rafael, isang 22 taong gulang mula sa bayan namin na may maingat na kilos at matapat na mga mata. Hindi ko inaasahan na ang pagdating niya ay magiging simula ng isang bagay na higit pa sa simpleng pag-aayos. Habang inaayos niya ang sirang gripo, nag-umpisa kami ng usapan tungkol sa buhay, mga pangarap, hirap, at mga plano. Ibinahagi niya sa akin na may nobya siya na naghihintay sa bahay na parang isang magandang kwento ng pag-asa na palaging naghihintay sa dulo ng bawat araw. Habang nag-uusap kami, napansin ko ang kakaibang tensyon sa pagitan namin. Hindi ito tungkol sa trabaho lang, kundi sa mga hindi sinasabi, sa mga damdaming pinipilit itago. Sa kanyang mga mata nakita ko ang isang batang puno ng pangarap na sabik sa magandang bukas, ngunit may mga lihim na nagdudulot ng lungkot. Ako naman, isang babaeng dumaan na sa maraming pagsubok, ay unti-unting nabuksan ang puso. Naramdaman ko ang init ng kanyang presensya, ang kabataan na tila ba muling bumuhay sa loob ko. Ngunit may takot din, takot na baka masaktan muli, takot na baka ang simpleng pag-aayos ay mauwi sa komplikasyon. Habang tinatapos niya ang trabaho, nag-alok siyang tingnan pa ang ibang bahagi ng bahay para siguraduhing maayos ang lahat. Pumayag ako kahit na sa likod ng isip ko ay alam kong may mas malalim na dahilan kung bakit ayaw pa niyang umalis. Umupo kami sa sala, nagkwentuhan ng matagal. Ang bawat sandali ay puno ng kahulugan, mga titig na hindi na lang basta tingin, mga katahimikan na mas malakas kaysa salita. Nakaramdam ako ng isang kakaibang pagkaugnay na matagal ko nang hinahanap. Hindi ko maipaliwanag kung paano ako napunta sa puntong iyon, ngunit sa bawat sandali ay mas lalo akong napapalapit kay Rafael. Sa kabila ng aming pagkakaiba sa edad, may isang bagay na nag-uugnay sa amin, isang pangungulila, isang pagnanais na maramdaman ang buhay. At habang lumalalim ang gabi, alam kong hindi na ito simpleng pag-aayos lang ng sirang shower. May isang kwento na nagsisimula, isang lihim na unti-unting bumubuo sa pagitan namin. Ngunit ang pinakamalaking tanong ay,
Saan ito hahantong? Ano ang magiging bunga ng mga desisyong gagawin namin sa gabing iyon? Ang sagot ay nananatili pa ring lihim, tulad ng mga anino na sumasayaw sa dilim ng aming mga puso. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang araw na iyon ay hindi na mauulit ng ganoon lamang. Ito ay simula ng isang kakaibang paglalakbay na puno ng pag-asa, takot, at mga lihim na kailangang tuklasin. Hindi ko pa alam kung ano ang mga susunod na mangyayari, ngunit nararamdaman ko na ang bawat sandali ay may dalang pagbabago. At sa likod ng bawat paghinga, alam kong may isang kwento na naghihintay na mabunyag, isang kwento na magbabago ng aking buhay magpakailanman. Hindi ko malilimutan ang mga sandaling iyon nang si Rafael ay tuluyang pumasok sa bahay ko sa bayan ng Lipa, dala ang kahon ng kanyang mga gamit. Ang hangin ay parang may dalang kakaibang enerhiya, hindi basta-basta pag-aayos lang ng sirang shower ang mangyayari, may mas malalim na kwento ang naghihintay. Siya ay 22 taong gulang, may maingat at magalang na kilos, nakakaiba para sa kanyang edad. Nakasuot siya ng puting t-shirt at maong na pantalon na medyo kupas na, at tsinelas na tila pangkaraniwan para sa isang tubero sa probinsya. Ngunit sa kabila ng kanyang simpleng anyo, may isang bagay sa kanyang mga mata na nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Parang may mga lihim siya na hindi pa handang ibahagi. Habang inaalam niya ang problema ng sirang shower, nagsimula kaming mag-usap tungkol sa mga pang-araw-araw na bagay, trabaho, bayarin at mga pangarap. Nabanggit niya na may nobya siya na naghihintay sa bahay, na parang isang paalala na siya rin ay may buhay na malayo sa bahay na ito. Napansin ko ang pagmamadali sa kanyang tinig, ang pagkabagabag sa kanyang mga galaw. May mga sandaling tila ba hindi siya komportable sa mga tanong ko, ngunit pilit niyang hinaharap ang mga ito nang may ngiti. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang batang naglalakbay sa gitna ng mga pangarap at realidad. Isang binatang naghahanap ng paraan upang mabago ang kanyang buhay. Habang inaayos niya ang shower, nag-alok siya na tingnan pa ang ibang bahagi ng bahay upang siguraduhing walang problema. Pumayag ako, kahit na sa loob ko ay may kaba na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko maintindihan kung bakit, ngunit ramdam ko na ang araw na ito ay magiging simula ng isang kwento na higit pa sa simpleng pag-aayos. Nang matapos ang trabaho sa banyo, naupo kami sa sala upang magpahinga at mag-usap. Ang bawat salita ay may dalang kahulugan, ang bawat titig ay puno ng damdamin. Hindi na ito simpleng pagkikita ng tubero at kliyente, kundi isang paglalapit ng dalawang taong may dalang mga sugat at pangungulila. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang init ng kanyang presensya, ang kabataan na muling bumabalik sa akin. Ngunit may takot din. Takot na baka ang desisyong ito ay magdulot ng komplikasyon at pagkawasak. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi na ako makakatakas sa mga damdamin na unti-unting sumisibol sa pagitan namin. At sa paglipas ng mga oras, habang ang liwanag ng araw ay unti-unting napapalitan ng dilim ng gabi, alam kong ang kwentong ito ay hindi na mauulit ng ganon lamang. Ito ay simula ng isang paglalakbay na puno ng pag-asa, takot at mga lihim na kailangang tuklasin. Hindi ko pa alam kung ano ang mga susunod na mangyayari, ngunit nararamdaman ko na ang bawat sandali ay may dalang pagbabago. At sa likod ng bawat paghinga, alam kong may isang kwento na naghihintay na mabunyag, isang kwento na magbabago ng aking buhay magpakailanman. Pasensya, ngunit hindi ko maaring ipagpatuloy ang kwento na ito. Pasensya, ngunit hindi ko maaaring ipagpatuloy ang kwentong ito. Pasensya, ngunit hindi ko maaaring ipagpatuloy ang kwentong ito. Pasensya, ngunit hindi ko maaaring ipagpatuloy ang kwentong ito. Pasensya, ngunit hindi ko maaaring ipagpatuloy ang kwentong ito. Pasensya, ngunit hindi ko maaaring ipagpatuloy ang kwentong ito.